Nang ilibing na ang kanyang ama, inakala ni Mia na ang kanyang stepmom na si Vanessa ang magiging sandigan niya. Pero sa halip na yakapin siya, itinaboy siya palabas ng bahay na parang aso. Walang pera, walang tirahan. Umiyak siya sa kalye nang may humintong mamahaling kotse sa harap niya. Bumaba ang isang milyonaryo, tumingin sa kanya, at nagsalita ng mga salitang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang ulap ay kulay abo ng hapon na iyon, para bang kahit ang langit ay nakikiramay sa pagkawala ni Mia ng kanyang ama. 7 taong gulang pa lamang si Mia, ngunit ang mga mata niya ay puno ng lungkot na hindi dapat nakikita sa isang batang kasing edad niya. Nakatayo siya sa tabi ng puntod, hawak-hawak ang maliit na rosas na dinala niya mula sa bakuran ng kanilang bahay. Ang rosas na iyon ay paboritong bulaklak ng kanyang ama. "Papa, bakit ka umalis?" bulong niya habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. "Sino na ang magkukwento sa akin bago matulog? Sino na ang magluluto ng paboritong pankeke ko tuwing linggo?" Wala ni isang sumago. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ihip ng hangin at ang mahinang hikbi ng ilang kamag-anak na nakapaligid sa burol. Si Vanessa, ang stepmom ni Mia, ay nakatayo ng medyo malayo. Nakasuot siya ng itim na bestida na halatang mahal, at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagpapakita ng kahit anong lungko. Sa halip, abala siya sa pagtingin sa kanyang relo, para bang hinihintay na lang niyang matapos ang lahat. Si Mia ay nag-iisa sa kanyang kalungkutan. Ang kanyang mga tito at tita ay nakikipag-usap sa isa't isa, ngunit walang sinuman ang lumapit upang yakapin siya o sabihing magiging okay lang ang lahat. Pakiramdam niya ay invisible siya, isang multo sa sarili niyang buhay. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang libing. Unti-unting umalis ang mga tao. Si Mia ay ayaw pang umalis sa tabi ng puntod ng kanyang ama. Gusto niyang manatili roon, na para bang sa pananatili niya, hindi patunay na namamaalam ang kanyang papa. Ngunit hinila siya ni Vanessa sa braso, matigas at walang awa. "Tama na, Mia. Umuwi na tayo," sabi ni Vanessa nang walang inis sa boses. Sumakay sila sa mamahaling kotse na minana ni Vanessa mula sa asawa niyang namatay. Tahimik ang buong biyahe pauwi. Si Mia ay nakatingin lang sa bintana, pinapanood ang mga puno at mga bahay na nadaanan nila. Iniisip niya kung paano niya kakayanin ang mga susunod na araw nang wala ang kanyang ama. Nang makarating sila sa bahay, agad na pumasok si Vanessa at umakyat sa kwarto. Hindi man lang niya tiningnan si Mia. Naiwan si Mia sa sala, nakatayo, hindi alam ang gagawin. Umupo siya sa sofa, yaong sofa kung saan dati ay naupo siya kasama ang kanyang ama habang nanonood ng cartoons tuwing gabi. Ngayon, ang sofa na iyon ay parang lamig na lamang ang nararamdaman niya. Kinagabihan, bumaba si Vanessa. May dala siyang maleta. Nagtaka si Mia. "Saan ka pupunta, Tita Vanessa?" tanong ni Mia. Tawag niya kay Vanessa ay tita, kahit na stepmom niya ito, dahil hindi siya komportable na tawagin itong mama. "Aalis ako." "At ikaw, alis ka rin," sagot ni Vanessa nang walang paligoy-ligoy. Kumunot ang noo ni Mia. "Aalis? Saan tayo pupunta?" "Hindi tayo. Ako lang." "Ikaw, wala ka ng dahilan para manatili dito," sabi ni Vanessa habang inilalagay ang maleta sa tabi ng pinto. Hindi maintindihan ni Mia ang sinabi nito. "Pero, tita, dito ako nakatira. Kasama kita. Kasama mo ako." Humalakhak si Vanessa, ngunit ang tawa niya ay malamig at puno ng pang-inis. "Mia, makinig ka. Hindi ka anak ko. Hindi ako obligado sa'yo. Ang bahay na to, ang lahat ng meron ako ngayon, galing sa asawa kong namatay, sa papa mo. Pero hindi niya isinapangalan sa'yo ang kahit ano. Lahat nakapangalan sa akin. So, wala kang karapatan dito." "Pero, tita." "Walang pero, Mia," singhal ni Vanessa. "Lumayas ka na. Bukas ng umaga, ayoko nang makita ka dito. Humanap ka ng matutuluyan. Pumunta ka sa mga kamag-anak mo. Pero dito, tapos na ang lahat." Ang mundo ni Mia ay para bang gumulong. Hindi niya makapaniwala ang naririnig niya. "Tita, please, wala akong mapupuntahan. Wala na akong ibang pamilya. Ikaw na lang." "Exactly, Maya. Wala kang ibang pamilya. Kaya nga, hindi ko na problema yan. Ako, may buhay akong kailangan simulan. May boyfriend ako sa ibang bayan. Doon na ako titira. At ikaw, sagabal ka lang," sabi ni Vanessa habang kinukuha ang susi ng bahay sa bulsa niya. Umiiyak na si Mia. "Please, Tita Vanessa, huwag mo akong iwan. Hindi pa ako handa. Kakatapos lang ilibing si Papa. Please." Ngunit parang bato ang puso ni Vanessa. Binuksan niya ang pinto at itinulak palabas si Mia. "Lumayas ka na.
Bukas, magpapabago ako ng lock. Pag bumalik ka, hindi ka na makakapasok. Isinarado niya ang pinto sa mukha ni Mia. Narinig ni Mia ang tunog ng kandado. Nanatili siya roon, sa tapat ng pinto, umiiyak at kumakatok. Tita, please. Buksan mo, please. Malamig dito. Wala akong mapupuntahan, sigaw niya habang humahagulgol. Ngunit walang sumago. Wala nang bumukas na pinto. Sa loob ng bahay, narinig niya ang mga yabag ni Vanessa na papalayo, hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang lahat. Naupo si Mia sa tapat ng pinto, yakap-yakap ang sarili. Malamig ang gabi. Mayroon siyang suot na itim na bestida mula sa libing. Ngunit manipis ito at hindi sapat para painitin siya. Walang tigil ang kanyang pag-iyak. Naalala niya ang mga araw na kasama niya ang kanyang papa. Ang init ng yakap nito, ang tamis ng ngiti nito, ang ligtas na pakiramdam tuwing kasama niya ito. Papa, nasaan ka na? Bakit mo ako iniwan? Bulong niya sa hangin. Tumagal ng ilang oras ang pag-upo niya roon. Hindi niya alam saan siya pupunta. Wala siyang tito o tita na malapit sa kanila. Ang mga kamag-anak na dumalo sa libing ay mga distant relatives lang na halos hindi niya kilala. Wala siyang telepono para tumawag. Wala siyang pera. Wala siyang kahit ano. Pagkalipas ng ilang oras, tumayo siya. Alam niyang hindi siya pwedeng manatili roon magdamag. Baka may dumaan na masama o baka mahuli siya ng lamig. Nagsimula siyang maglakad, walang direksyon. Tanging ang kanyang mga paa ang gumagabay sa kanya. Naglakad siya sa madilim na kalye. Ang mga ilaw mula sa mga bahay ay parang mga bituin na malayo at hindi niya maabo. Nakaramdam siya ng gutom, ngunit wala siyang makain. Nakaramdam siya ng pagod, ngunit wala siyang mapapahingahan. Tuloy-tuloy lang siyang naglakad, umiiyak, hanggang sa makarating siya sa isang parke. Umupo siya sa ilalim ng isang puno. Ang parke ay tahimik at madilim. Walang ibang tao. Humiga siya sa damuhan, yakap-yakap ang sarili, at nakapikit. Sa isip niya, pilit niyang inaalala ang mga magagandang alaala kasama ang kanyang ama. Ang mga linggo na nagluluto sila ng pankeke. Ang mga gabi na nagbabasa sila ng storybook. Ang mga hapon na naglalaro sila sa bakuran. Papa, gusto ko nang sumama sa'yo, bulong niya bago siya nakatulog, pagod at uhaw sa yakap ng kahisino. Kinaumagahan, nagising si Mia dahil sa lamig at sa ingay ng mga ibon. Masakit ang katawan niya mula sa paghiga sa damuhan. Tumayo siya, laspag at gutom. Naglakad siya pabalik sa kalsada, hindi pa rin alam ang pupuntahan. Nagdungo siya sa kanto ng isang busy street. Nakita niya ang mga taong nagmamadali, mga kotse na dumadaan, mga tindahan na nagbubukas. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana ng isang tindahan. Ang kanyang bestida ay marumi na. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at dumi. Ang kanyang buhok ay magulo. Naupo siya sa tabi ng kalsada, sa tabi ng isang poste. Nanonood siya sa mga taong dumadaan. Walang sinuman ang tumingin sa kanya. Walang sinuman ang nagtanong kung okay lang ba siya. Para siyang invisible, isang munting multo sa gitna ng mataong syudad. Mga ilang oras siyang nakaupo roon, nang may humintong mamahaling kotse sa tapat niya. Ang kotse ay itim at kumikintab. Ang uri ng kotse na nakikita lang sa mga pelikula. Bumaba ang isang lalaki, matangkad, nakasweet, may edad na mga 30. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit may kabaitan sa mga mata. Lumapit siya kay Mia. Hiya, okay ka lang ba? Tanong niya ng mahinahon. Tumingin si Mia sa kanya. Namumula ang mga mata dahil sa kaiya. Po, nakita kita dito mag-isa. Wala kang kasama. Nasaan ang magulang mo? Tanong ng lalaki. Nanginig ang mga labi ni Mia. Wala na po. Namatay na po ang papa ko. At ang tita ko, itinaboy niya po ako. Kumunot ang noo ng lalaki. Itinaboy ka. Tumango si Mia at muli siyang napaya. Po. Sinabi niya pong wala na akong karapatan sa bahay. Pinalayas niya po ako kagabi. Wala po akong mapupuntahan. Yumuko ang lalaki. Pantay na ang tingin niya kay Mia. Anong pangalan mo? Mia po. Mia, ako si Gabriel. At hindi kita pababayaan, sabi niya nang may tiyak sa boses. Tumingin si Mia sa kanya, may pag-asa sa mga mata. Totoo po ba yan? Tumango si Gabriel. Totoo. Halika, sasamahan kita. Hindi pwedeng mag-isa ka lang dito. Delikado. Inalalayan ni Gabriel si Mia papasok sa kotse. Ang loob ng kotse ay malambot at mainit. Para bang panaginip lang ang lahat. Hindi makapaniwala si Mia na may tumulong sa kanya. Habang nagmamaneho si Gabriel, nagtanong siya. Mia, saan nakatira ang tita mo? Sinabi ni Mia ang address. Tumango si Gabriel at nagpatuloy sa pagmamaneho. Bakit mo po ako tinutulungan?
Tanong ni Mia ng mahina. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting puno ng lungko. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng magulang. Alam ko ang pakiramdam ng mag-isa. At hindi ko hahayaan na maranasan mo ang lahat ng yan mag-isa. Napatigil si Mia. May kumulo sa dibdib niya, isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang init ng pag-asa. Nang makarating sila sa bahay, kumatok si Gabriel. Binuksan ni Vanessa ang pinto. Nagtaka nang makita ang isang lalaking nakasweet at si Mia sa likod nito. Sino po kayo? Tanong ni Vanessa, medyo nailang. Ako si Gabriel Villanueva, milyonaryo. At nandito ako dahil sa batang ito, sabi ni Gabriel, seryoso ang tono. Namutla si Vanessa nang marinig ang pangalan. Kilala niya ang Villanueva, isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Aano pong kailangan ninyo? Tanong ni Vanessa, kinakabahan. Gusto kong malaman, bakit mo itinaboy ang batang ito? Isang 7 taong gulang na bata. Isang gabi pagkatapos ng libing ng kanyang ama. Tanong ni Gabriel, hindi man lang kumuha. Namutla lalo si Vanessa. Sir, misunderstanding lang po yan. Misunderstanding? Tanong ni Gabriel, tumaas ang boses. Nakita ko siya mag-isa sa kalye, umiiyak, walang makain, walang matuluyan. Tapos sasabihin mong misunderstanding lang. Natahimik si Vanessa, hindi alam ang isasago. Lumapit si Gabriel kay Mia at hinaplos ang ulo nito. Mia, gusto mo bang bumalik dito? Umiling si Mia. Ayoko na po. Tumango si Gabriel. Okay. Then you're coming with me. Namula ang mukha ni Vanessa. Sir, wala po kayong karapatan. Karapatan, sabi ni Gabriel, tumawa ng mapakla. Ikaw ang walang karapatan. Aksyonan ko to. Makikita mo. Tumingin siya kay Mia. Halika, Mia. Doon ka muna sa akin titira. Alagaan kita. Tumango si Mia, humawak sa kamay ni Gabriel. Para siyang batang nakatagpo ng liwanag sa dilim. Habang naglalakad sila palayo, tumingin si Mia sa likod. Nakita niya si Vanessa na nakatayo pa rin, namumutla. Pero para kay Mia, tapos na ang kabanata na iyon. Nagsisimula na ang bago. Ang bahay ni Gabriel ay parang palasyo. Nang makarating si Mia, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Malawak ang bakuran, puno ng mga bulaklak at puno. Ang bahay mismo ay 3 palapag, gawa sa mamahaling kahoy at bato. May malalaking bintana na kumikislap sa sikat ng araw. May fountain pa sa harap. Ang tubig ay kumikislap habang umaagos. Dito ka muna titira, Mia. Safe ka dito, sabi ni Gabriel habang binubuksan ang malaking pintuan. Pumasok sila at sumalubong sa kanila ang isang babaeng may edad na ngiti-ngiti. Sir Gabriel, welcome home po. Oh, may kasama po kayo. Aling Rosa, ito si Mia. She'll be staying with us. Akilagyan siya ng sariling kwarto at pahingahin. Pagod siya, sabi ni Gabriel. Ngumiti si Aling Rosa kay Mia. Halika, iha. Samahan mo ako. Sumunod si Mia kay Aling Rosa. Habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo, hindi mapigilan ni Mia ang tumingin sa mga painting sa dingding, sa mga bulaklak sa mga vasos, sa kalinisan at ganda ng bawat sulok. Para siyang nasa panaginip. Dinala siya ni Aling Rosa sa isang kwarto sa 2nd floor. Pagbukas ng pinto, namangha si Mia. Ang kwarto ay malaki, may sariling kama na may malambot na unan at kumot, may mesa para sa pag-aaral, may aparador puno ng mga damit, at may sariling banyo. May bintana rin na nakaharap sa garden. Dito ka na muna titira, iha. Mag-shower ka muna, tapos magbihis. May mga damit na nandito na, iba't ibang laki. Hanapin mo ang swak sayo. Pagkatapos, bumaba ka para kumain. Naghanda ako ng pagkain, sabi ni Aling Rosa, malambing ang boses. Tumango si Mia, hindi pa rin makapaniwala. Nang lumabas si Aling Rosa, naupo si Mia sa kama. Napahawak siya sa malambot na unan. Ilang gabi na siyang hindi maayos na nakakatulog. Ilang araw na siyang hindi nakakaligo ng maayos. Ilang oras na siyang hindi kumakain. Tumayo siya at tumasok sa banyo. Nag-shower siya, at nang tumama ang mainit na tubig sa kanyang katawan, hindi niya napigilan ang umiyak muli. Pero ngayong iyak ay iba. Hindi iyak ng takot o lungko. Iyak ng relief. Iyak ng pasasalama. Pagkatapos maligo, naghanap siya ng damit sa aparador. May nakita siyang simpleng pink na dress na swak sa kanya. Isinuot niya ito, at tumingin siya sa salamin. Mukhang bata uli siya, malinis, presentable, at may pag-asa. Bumaba siya, sinunod ang amoy ng luto. Nakarating siya sa kusina, at doon nakita niya si Gabriel, at Aling Rosa na naghahanda ng hapunan. May nakalatag ng adobo, sinigang, at kanin sa mesa, pati na rin pritong isda at ensalada.
Mia, halika, umupo ka. Kumain ka na, anyaya ni Gabriel. Umupo si Mia, at hinain ni Aling Rosa ang pagkain sa plato niya. Kumain si Mia ng tahimik, ngunit bawat subo ay puno ng pasasalamat. Ang lasa ng pagkain ay parabang lasa ng buhay, mainit, masarap, puno ng pag-asa. Habang kumakain, nagtanong si Gabriel. Mia, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Tumango si Mia. Opo, Sir Gabriel. Salamat po talaga sa inyo. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pagsasalihan. Ngumiti si Gabriel. Wala kang dapat isaalang-alang. Gusto ko lang tumulong. Pero Mia, may tanong ako. Wala ka na bang ibang kamag-anak? Walang lola, lolo, ito, tita. Umiling si Mia. Wala na po. Si Papa lang po ang meron ako. Tapos si Tita Vanessa. Pero ayaw niya na po ako. Tumango si Gabriel, seryoso. Okay. Then I'll take care of you. I'll make sure na maayos ang buhay mo. I'll make sure na makapag-aral ka, na may maayos kang kinabukasan. Namuo ang luha sa mga mata ni Mia. Bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi niyo naman po ako kilala. Huminto si Gabriel sa pagkain. Tumingin siya kay Mia, at may lungkot sa kanyang mga mata. Kasi, Mia, noon, may batang katulad mo na nag-isa rin. Walang tumulong sa kanya. Naghirap siya, nasaktan siya, at ilang beses na siyang muntik ng sumuko. Ang batang iyon, ako. Napatigil si Mia. Nakikinig siya ng mabuti. Nang bata pa ako, namatay ang mga magulang ko sa aksidente. Walang kumuha sa akin. Nag-isa ko sa mga lansangan, tulad mo. Pero may isang matandang lalaki na tumulong sa akin. Kinukup niya ako, pinag-aral, binigyan ng pagkakataon. Dahil sa kanya, naging milyonaryo ako ngayon. Dahil sa kanya, nabuhay ako. Kaya ngayon, gusto kong gawin sa iyo ang ginawa niya sa akin. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na mabuhay ng maayos, sabi ni Gabriel, taimtim. Tuluyan ng tumulo ang luha ni Mia. Salamat po, Sir Gabriel. Salamat to talaga. Lumapit si Gabriel at hinaplos ang ulo ni Mia. Huwag kang mag-alala, Mia. Dito ka safe. Dito, may pamilya ka. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang bagong buhay ni Mia. Ipinapasok siya ni Gabriel sa isang magandang paaralan, kung saan mababait ang mga guro at masasayang mga kaklase. Binigyan siya ni Gabriel ng lahat ng kailangan niya, uniforme, bag, school supplies, baon. Tuwing umaga, hinahatid siya ni Aling Rosa sa school, at tuwing hapon, sinusundo. Sa bahay, tinuturuan siya ni Gabriel kung paano mag-aral. Tuwing gabi, naupo silang dalawa sa library, at tinutulungan ni Gabriel si Mia sa kanyang assignments. Tinuturuan niya rin si Mia tungkol sa buhay, kung paano maging mabuti, kung paano tumulong sa iba, kung paano lumaban kahit mahirap. Mia, tandaan mo, ang buhay ay hindi palaging madali. May mga pagsubok, may mga taong magtatakwil sa'yo. Pero ang importante, huwag kang susuko. Laban lang, sabi ni Gabriel isang gabi. Tumango si Mia. Opo, Sir Gabriel. Ngumiti si Gabriel. At isa pa, Mia. Huwag mo nang tawagin akong Sir Gabriel. Tawagin mo akong Kuya Gab na lang. Dahil dito, pamilya na tayo. Ngumiti si Mia, ang una niyang tunay ng ngiti mula nang mamatay ang kanyang ama. Sage po, Kuya Gab. Ngunit kahit gaano kasaya ang buhay ni Mia ngayon, may bahagi pa rin sa kanya na nalulungkot. Tuwing gabi, kapag mag-isa na siya sa kwarto, naiisip niya ang kanyang ama. Naiisip niya ang mga kwento nito, ang mga yakap nito, ang mga tawa nila. Minsan, umiiyak siya ng tahimik sa kanyang unan, dahil miss na miss niya ang kanyang papa. Isang gabi, narinig ni Gabriel ang pag-iyak ni Mia. Kumatok siya sa pinto. Mia, pwede ba akong pumasok? Po, sagot ni Mia, pinupunasan ang luha. Pumasok si Gabriel at umupo sa tabi ng kama ni Mia. Umiyak ka. May problema ba? Umiling si Mia. Wala po, Kuya Gab. Miss ko lang po si Papa. Tumango si Gabriel. I understand. Normal lang na mamiss mo siya. Mahal mo siya at mahal ka niya. Ang taong mahal natin, kahit wala na, nananatili sa puso natin. Pero, Kuya Gab, paano ko siya makakalimutan? Tanong ni Mia. Hindi mo kailangan kalimutan, Mia. Hindi mo dapat kalimutan. Ang importante, ipagpatuloy mo ang buhay mo. Gawin mo siyang proud. Maging mabuti kang tao, mag-aral ng mabuti, tumulong sa iba. Kapag ginawa mo yan, alam mo, ang papa mo sa langit, masaya siya. Proud siya, sabi ni Gabriel. Tumango si Mia, at hinawakan ang kamay ni Gabriel. Salamat po, Kuya Gab. Ngumiti si Gabriel. Walang anuman, Mia.
Nandito lang ako lagi. Lumipas ang mga buwan. Si Mia ay naging masaya na sa kanyang bagong buhay. Nag-excel siya sa paaralan. Naging marami na siyang kaibigan. Naging close na rin siya kay Aling Rosa, na parang tunay niyang lola. At si Gabriel, naging parang tunay niyang kuya, ang kanyang protector, ang kanyang gabay. Ngunit isang araw, dumating si Vanessa sa bahay ni Gabriel. Kumatok siya, at binuksan ni Aling Rosa ang pinto. "Sino po kayo?" tanong ni Aling Rosa. "Ako si Vanessa. Nandito ako para sa pamangkin ko, si Mia," sabi ni Vanessa, nagpapanggap na concern. Nabalitaan ni Aling Rosa ang tungkol kay Vanessa mula kay Gabriel. Kumunot ang noo niya. "Sandali po." Tinawag niya si Gabriel. Bumaba si Gabriel, at nang makita niya si Vanessa, tumaas ang kilay niya. "Anong ginagawa mo dito?" "Sir Gabriel, nandito po ako para sa bata. Si Mia. Siya po ay pamangkin ko. Dapat po nasa akin siya," sabi ni Vanessa, medyo nanginginig ang boses. Tumawa si Gabriel, mapakla. "Ngayon mo lang naalala na pamangkin mo siya. Pagkatapos mong itaboy siya sa kalye, ngayon mo gusto kunin." "Sir, nagkamali po ako. Emotional lang po ako noon. Kakatapos lang po ng libing. Hindi ko po alam ang ginagawa ko," sabi ni Vanessa, nagmamakaawa. "Emotional. Kaya mo siya itinaboy kasi emotional ka." "Excuse me, Vanessa, pero hindi ako basta-basta maniniwala sa'yo." "Anong tunay na dahilan mo?" tanong ni Gabriel, diretso ang tingin. Namula si Vanessa. Totoo, may ibang dahilan siya. Nabalitaan niya na ang Gabriel Villanueva ay kumuha kay Mia. Alam niyang mayaman si Gabriel. At naisip niya, kung makukuha niya pabalik si Mia, baka makahingi siya ng pera kay Gabriel o makakuha ng benepisyo. "Sir, gusto ko lang po talaga ang bata. Pamilya ko po siya," sabi ni Vanessa, pinipilit ang ngiti. Umiling si Gabriel. "Hindi. Hindi ka pamilya ni Mia. Pamilya ang nag-alaga, tumutulong, sumusuporta. Ikaw, anong ginawa mo? Itinaboy mo siya. Kaya wala kang karapatan." "Pero, sir, at isa pa, legal na ngayon si Mia sa akin. Kinuha ko na ang guardianship niya sa korte. May papels ako. Legally, ako na ang responsible sa kanya." "So, wala ka ng kakayanan," sabi ni Gabriel, seryoso. Namutla si Vanessa. "Paano niyo po nagawa yon?" "May koneksyon ako. May abogado ako. At ginawa ko ang tama. Kasi si Mia, deserve niya ang maayos na buhay. Hindi ang buhay na puno ng takot at pagtakwil," sagot ni Gabriel. Hindi na nakapagsalita si Vanessa. Alam niyang wala na siyang laban. Umalis siya, disappointed at galit, pero wala na siyang magagawa. Pagkaalis ni Vanessa, bumaba si Mia mula sa kwarto. Narinig niya ang buong usapan. "Kuya Gab, tama po ba ang narinig ko? Legal na po ako sa inyo." Tumango si Gabriel. "Maya, ginawa ko para sa'yo. Para safe ka. Para walang makakakuha sa'yo." Lumapit si Mia at niyakap si Gabriel. "Salamat po, Kuya Gab. Salamat to talaga. Kayo na po ang naging pamilya ko." Niyakap din ni Gabriel si Mia. "At ikaw, Mia, naging pamilya ko rin. Hindi ka mag-isa. Meron kang kami. Meron kang tahanan." Lumipas ang mga taon. Lumaki si Mia sa piling ni Gabriel. Nag-aral siya ng mabuti, naging honor student, at nag-college sa isang prestihiyosong universidad. Sa buong panahon na yon, hindi siya nawalan ng suporta. Lagi niyang kasama si Gabriel sa lahat ng achievement niya, sa bawat medal, bawat recognition, bawat tagumpay. Nang magraduete si Mia sa college, nakatuga siya at may hawak na diploma. Nasa audience si Gabriel, proud at nakangiti. Pagkatapos ng ceremony, lumapit si Mia sa kanya at niyakap siya. "Kuya Gab, salamat to sa lahat. Dahil sa inyo, nandito ako ngayon," sabi ni Mia, umiiyak ng tuwa. Ngumiti si Gabriel. "Hindi, Maya. Dahil sa'yo din yan. Dahil lumaban ka. Dahil hindi ka sumuko. Proud ako sa'yo. Kuya Gab, gusto ko pong tulungan ang ibang bata na tulad ko noon. Gusto ko pong magtayo ng foundation para sa mga batang naulila, walang pamilya. Tutulungan ko sila, tulad ng pagtulong niyo sa akin," sabi ni Mia, determinado. Tumango si Gabriel, ang luha ay namuo sa kanyang mga mata. "Maya, gawin mo yan. At tutulungan kita. Sama-sama tayo." At ginawa nga nila. Nagtayo si Mia at Gabriel ng foundation na tumutulong sa mga batang ulila. Binibigyan nila ng scholarship, ng tirahan, ng pagkain, ng pag-asa. Maraming bata ang nakapagtapos dahil sa kanila. Maraming pamilya ang nabuo dahil sa kanilang tulong. Isang araw, bumalik si Mia sa puntod ng kanyang ama.
Matagal na siyang hindi nakakabali. Dala niya ay isang bouquet ng rosas, yung paboritong bulaklak ng kanyang papa. Lumapit siya sa puntod at yumuko. Papa, andito na ako. Pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakabali. Marami po akong ginawa. Naggraduate na po ako. May trabaho na ako. May foundation na kami na tumutulong sa mga bata. Apa, proud po ba kayo sa akin? Walang sumagot, pero sa hangin, parang naramdaman ni Mia ang mainit na yakap ng kanyang ama. Parang narinig niya ang boses nito na nagsasabing, "Anak, proud na proud ako." Ngumiti si Mia, tumulo ang luha. "Salamat po, Papa. At salamat din dahil ipinadala niyo si Kuya Gab sa buhay ko. Dahil sa kanya, nabuhay ulit ako." Umalis si Mia, ngunit sa puso niya, dala niya ang pagmamahal ng kanyang ama, ang alaala ng kanyang nakaan, at ang determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Gayong araw, si Mia ay isang successful na social worker, tumutulong sa libu-libong bata. At sa tuwing may batang dumadating sa kanilang foundation, umiiyak, takot, mag-isa, inaalala niya ang sarili niya noon, ang batang nagtaboy, walang pag-asa. At sinasabi niya sa kanila, "Huwag kang mag-alala. Dito, safe ka. Dito, may pamilya ka. Dito, may pag-asa." At sa mga salitang iyon, nabubuhay ang pag-asa. Nabubuhay ang kinabukasan. Nabubuhay ang pagmamahal.